So yun yung Magnegosyo Taday na project ng City Government of Davao which gained recent recognition sa Philippine Commission for Women. Dahil meron talaga siyang naging magandang epekto sa buhay ng mga kababaihan at ng mga LGBTQ sectors. Of course, hindi 100% ang success rate, pero madaming buhay ang nagbago. Ang nangyari, yung mga kababaihan, meron na silang extra income, meron na silang sarili nilang pera, dagdag pa doon sa pera na dala ng kanilang mga asawa dahil sa trabaho. May mga buhay na nagbago dahil natuto silang magnegosyo. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, the Honorable Sara Z. Duterte. Alam niyo po, nung ako ay mayor ng Davao City, meron kaming entrepreneurship program. Pero yun, nakatutok sa mga kababaihan at noong nakita namin na naging successful siya sa mga kababaihan, in-expand namin sa LGBTQ sector. Paano kami nagsimula doon sa Magnegosyo Taday? Yun ang pangalan ng project namin. Nakita ko doon sa amin, sa Davao City, madami ang umaakyat sa opisina ko, ang kanilang inilalapit sa akin ay yung kaaway nila na kapitbahay nila. Merong problema sa maingay na aso, merong problema sa agawan ng parking, merong problema sa tsismisan ng mga kapitbahay, paninira ng mga magkapitbahay. Umaakyat yon sa opisina ng mayor. Nirereklamo yung kapitbahay nila. Nagtataka ako, bakit masyadong madaming ganon na klase na mga problema na umaakyat sa opisina ng mayor. Pinatawag ko yung social worker namin. Sabi ko sa kanya, sa head ng City Social Welfare and Development Office ng Davao City, Ma'am, bakit may panahon ang mga tao mag-away dahil sa chismis? Hindi ko maintindihan kung bakit meron silang time na mag-chismis. Ang sabi sa akin ng social worker, sabi niya, kasi ma'am, ang behavior nila dyan sa ating mga communities, pagpasok ng kanilang mga anak sa bahay, sa paaralan, papasok sa paaralan yung mga anak nila, ihahatid nila doon sa paaralan yung mga anak nila. Pag uwi nila sa bahay, matatapos yung mga gawaing bahay, wala na silang ginagawa. Ang ginagawa nila, lumalabas sila doon sa purok, doon sa amin sa probinsya, purok ang tawag namin, doon sa tambayan ng mga tao. Lalabas sila doon sa purok, magsusugal, magchichismisan hanggang magkakaroon na ng away. So sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa head ng social services namin, kaya sila ganyan kasi wala silang ginagawa. Sabi ko, pag-isipan ninyo
kung ano ang gagawin ng mga kababaihan natin para hindi nauubos yung oras nila sa sugal at chismis. So pinag-isipan nila, bumalik sila sa akin. Sabi nila, naisip namin, turuan natin silang magnegosyo. Sabi nila, madaming maka-access tayo ng pera sa Department of Trade and Industry. Pero, sabi noong social worker sa akin, sabi niya, may problema ito. Dahil nakikita namin, bigay lang ng bigay ng livelihood assistance ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero, nalulubog sa utang yung mga nagnenegosyo at hindi nagiging matagumpay, successful yung kanilang negosyo. Dahil unang-una, hindi sila marunong magnegosyo. So sinabihan ko sila, gumawa kayo ng programa na kompleto na. Tuturuan ninyo sila paano magnegosyo, papaisipin ninyo sila, ano ba ang negosyo dito sa aming lugar na kailangan ng aming komunidad. Tapos ibibigay natin ang pera at hindi lang yan, susundan natin kung ano yung nangyari sa kanilang negosyo. So yun yung Magnegosyo Taday na project ng City Government of Davao which gained recent recognition sa Philippine Commission for Women. Dahil meron talaga siyang naging magandang epekto sa buhay ng mga kababaihan at ng mga LGBTQ sectors. Of course, hindi 100% ang success rate, pero madaming buhay ang nagbago. Ang nangyari, yung mga kababaihan, meron na silang extra income, meron na silang sarili nilang pera, dagdag pa doon sa pera na dala ng kanilang mga asawa dahil sa trabaho. May mga buhay na nagbago dahil natuto silang magnegosyo. Noong ako ay nasa Department of Education na, nakita ko, na-realize ko na baka nga too late na tayo kapag doon na tayo sa mga magulang magtutok. Doon na tayo sa mga ina na meron ng mga anak, 3, 4. Baka dapat ibaba pa natin doon sa mga high school students ang pagtuturo kung paano magnegosyo at pagpapaintindi sa inyo kung paano magbabago ang buhay ninyo dahil marunong kayo magnegosyo. Totoo yan. Paano ba tayo magkakaroon ng pera? Magtatrabaho tayo. Mabibigyan tayo ng sweldo. Pero yung sweldo natin hindi lumalaki. Diba? Paulit-ulit lang yon. 25,000 a month, 25,000 a month, 25,000 a month. Pero paano natin palaguin, paramihin ang pera natin doon sa negosyo? At hindi madali ang magnegosyo, kailangan matuto tayo magnegosyo. Kailangan matuto tayo paano natin padamihin itong sweldo ko buwan-buwan. Dapat maging 50,000 ito, hindi lang 25,000. At yung possibility pa na maging 100,000 dahil maganda yung takbo ng aking negosyo. Bakit ba natin pinag-uusapan ang pagtatrabaho at pagnenegosyo? Dahil lahat tayo, ang araw-araw na buhay natin, kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda. 3 ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Dahil hindi naman natin pwede i-snatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo, akin na ito. Pag uwi ko sa bahay, gagawa ako ng
Of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yon. Diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michelangelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pahiram. Pahiram ito na wala ng bayad ha. Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi pwedeng ganon. Bibilhin natin ng iPhone dahil meron tayong pera, dahil meron tayong trabaho, dahil meron tayong negosyo. Hindi pwedeng maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. 'Di ba? Hindi pwedeng ganon. Gusto ko manood. Ganon na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti, magkakaroon ako ng trabaho, magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. At hindi lang yan. Hindi lang yung kagustuhan natin na iPhone, kagustuhan natin na magbiyahe, mamasyal, manood ng concert. Meron tayong kultura dito sa Pilipinas na kapag tayo ay nakapagtapos, kapag tayo ay nakapagtrabaho, somehow, pinaparamdam sa atin na kailangan natin tumulong sa mga magulang natin. Kailangan natin tumulong sa mga kapatid natin na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin tumulong sa pamilya. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon at ng pagkakaintindi kung paano magnegosyo. Ngayong araw na ito, nakita ninyo kanina, di ba, may mga tumayo sa harap ninyo. Sila yung mga mentors ng Go Negosyo. Yung kanilang oras, mahal yan. Kung tayo ay magbabayad sa kanila para turuan nila tayo sa isang masterclass ng entrepreneurship, mahina ang 10,000 per hour sa kanila. Pero nandito sila sa inyo, sa paaralan ninyo, para sa inyo, nang walang bayad dahil gusto nila tumulong sa ating bayan. Dahil bakit ba? Dahil kayo ang tinatawag na pag-asa ng bayan. Paulit-ulit yan na sinasabi sa inyo. Gusto nilang tumulong sa inyo dahil kayo ang kinabukasan ng bayan natin. Ang gusto natin na makita ay isang bayan na ang mga kabataan ay nakapagtapos ng pag-aaral at merong kontribusyon sa nation building. Dahil yung negosyo ninyo, sabihin na lang natin na lahat kayo naging successful sa negosyo dahil sa mentorship ng Go Negosyo. Yung negosyo ninyo, hindi lang yan pera para sa inyo, tulong sa pamilya ninyo, kundi tulong din yan sa komunidad. Dahil yung negosyo ninyo, nangangailangan yan ng mga suppliers. Nagbibigay yan ng hanap buhay sa iba't ibang
residente, kaparte ng ating mga komunidad. Kaya huwag ninyo sayangin ang oras nila sa mga tanong ninyo na alam ninyong walang sagot. Mamaya, may oportunidad kayo makipag-usap sa kanila one-on-one. Magtatanong kayo about sa negosyo. Huwag ninyong sayangin dyan sa mga pilosopong tanong ninyo ang oras nila. Dahil marami kayong matutunan at nandito sila, nakikita natin yung kagustuhan nila na tumulong sa inyo. Ang gusto namin, sana sa isang araw na ito na nandito ang youthpreneur ng Go Negosyo na tumutulong sa Department of Education, ay merong mga buhay na magbago dito sa loob ng gym na ito at merong mga pamilya na matulungan dahil nakinig kayo, natuto kayo, at ginawa ninyo kung ano yung sinabi sa inyo na tama kung paano mag-negosyo. Yan ang gusto naming maintindihan ninyong lahat ngayong umaga na ito. Taking inspiration from our unsung heroes, our entrepreneurs, we want to instill in you, our learners, the importance of developing and cultivating your entrepreneurial skills to do better and to better appreciate the different industries, including agriculture, and see this as a viable avenues for economic growth and innovation. I want to thank Go Negosyo, led by Mr. Joey Concepcion, and our mentors here this morning for partnering with the Department of Education. This will help Filipino learners develop an entrepreneurial mindset and create opportunities to succeed, particularly in their prospective businesses, ultimately aiming to alleviate poverty through inclusive initiatives. The Youthpreneur Initiative will definitely help transform the lives of our youth by bringing the lessons and experiences of successful business owners to them. They are given practical business advice and skills. In this way, sinasabi ko sa inyo, Youthpreneur enhances financial literacy levels and educates you about viable business ideas, money opportunities, and market linkages. To our learners, may this event further expand your knowledge about business and enable you to appreciate this as a worthy profession that uplifts and harnesses the resilience of our country's economy. This path will surely open more opportunities for all of you as you gain and build an entrepreneurial mindset for your future endeavors. Tandaan nyo, and sigurado ako nakikita ninyo dahil ang edad ninyo ngayon ay 17, 18, tama ba? Hindi magiging madali ang buhay. Sigurado ako sa 18 years ninyo, nakita na ninyo yan. Pero tandaan nyo, walang makakatalo dyan sa apoy, sa loob ng puso ninyo na magtagumpay sa buhay. Kayo at kayo lang din ang sikreto sa pagbabago ng buhay ninyo. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat ang ating ginagalang Sara C. Duterte, pangalawang Pangulo ng ating Republika
and Secretary of Education. Muli, isang masikabong palakpakan para kay Vice President Sara Duterte.